kamaster, no, nandito ho tayo ngayon sa, papunta ho tayo ngayon sa Cardona, Rizal mga kamaster. So talagang malayo ho talaga ito. So diretso pa ho tayo mga kamaster. So ito po yung aking refrigerator. So medyo masakit sa kalooban ko kasi bago pa lang itong ref na nabili ko. Eh wala naman akong kaalam-alam sa kung paano ayusin itong ref, kaya tumawag ako ng technician para magawa. Kaso nga lang yung technician na nakontak ko, eh, hindi siya naging tapat kung talagang kaya niya ayusin itong ref. Kaya ultimo preyon, ako pang bumibili, ako pang gumagastos. Kaya hindi din naayos dahil yung sabi ni sir, hindi niya na-connect, pinutol pa niya, nawala pa yung parts. So malaking tulong itong ginawa ni sir na ipaliwanag sa atin na kapag ka may ganitong problema, huwag agad-agad tayo basta-basta kukuha ng technician na hindi natin sigurado. Talagang doon tayo sa trusted na may kakayahan na gumawa ng refrigerator natin. Dahil kakaawa po talaga yung mga katulad ko. Imbes na makatipid kami, mas lalo akong napagastos ng malaki. Bumili ako ng another na compressor, 4.8 ang halaga, hanggang sa bumili pa ako ng ibang parts para lang maayos itong refrigerator. Pero sad to say, hindi pa rin naayos, wala talaga. Nakailang balik-balik na yung technician, 4 na balik, wala pa rin. Kaya ito, yun lang pala, walang sira yung aking compressor. Okay yung system ng rep ko. Sana magawan ito talaga ng solusyon ni sir ngayon. Ayan. So yun lamang po mga kaibigan, sana manood kayo palagi nitong video ni sir. Actually, nanonood lang ako dito ko na talaga na napatunayan. Sabi ko, kontakin ko na talaga si sir kasi nung ginagawa to, wala man lang diagnosis na ginawa Pero kasama yun sa pinag-usapan namin na dapat may diagnosis, da-diagnose niya kung ano yung problema. Wala. Kaya ito na yung panahon para magawa na itong aking refrigerator. Salamat. At kahit malayo si sir, biro mo from Bulacan hanggang dito pa sa Rizal, nagtiyaga siya na makarating dito alang-alang na matulungan po yung mga nangangailangan ng mga customer. Lalo na tayo na mga viewers po ni sir. Kaya wag po kayo magpabili. Pag kayo may problema, wag nyo muna ipagalaw sa iba. Hayaan nyo kontakin yung mga tao na talagang may kapasidad na gumawa itong ating unit na refrigerator. Yun lamang po. Sana nakatulong po itong video namin na ito ni sir sa inyong lahat. Okay, so isang mapagpalang alas 11:43 ng umaga at a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. So nandito po tayo ngayon sa Cardona, Rizal mga kamaster. So mayroon po tayo dito ng refrigerator na tatak ay Samsung Digital Inverter. Okay, direct to the point na tayo. Kung inyo mapapansin, nagawa na ho ito ng ating kababayan na technician. So ako po, wala akong personal na galit sa kapwa nating technician. So ang nandito lang mga ako, hindi para gawin tong refrigerator na to. Nandito lamang ho tayo, base sa request ng ating minamahal na customer na magpapa-second opinion siya. Kamaster, ano ba talaga ang problema ng refrigerator na ito? Okay, ito po ay nagdalawang taon pa lang nung December, tama sir? Nagdalawang taon pa lang nung December. Ang problema lamang ho nito ay hindi masyadong lumalamig. So, common naman na kadalasan nangyayari sa filter dryer nagkakaroon ng problema. Pero, and then, nagpatawag ho si sir ng isang technician na taga dito na sa Binangonan, sir, no? Ang nangyari, sabi ko nga, ulitin ko wala ho akong galit doon sa technician. Kasi, diskarte niya po itong ginawa niya. Okay? Sir, kung sino ka man, wala akong galit sa'yo. Nandito lamang ako, nandito si Kamaster para imbestigahan kung bakit hindi lumalamig yung bandang ilalim. Kasi yun ang nirereklamo ni sir. Yung bandang ilalim bakit hindi lumalamig. Pero yung freezer, malamig na malamig na malamig. Kaya wala akong sa'yo. Wala akong problema sa'yo. Okay? Ngayon, iimbestigahan natin kung bakit nga ba hindi lumalamig yung bandang ilalim. Ngayon, nung dumating si sir dito, yung technician, ang sabi daw, sira na raw di umuna yung compressor. Tama sir? Tama ba sir? Tama? Oy. Sira na daw yung compressor, tapos kailangan na daw pumili. Yun. Ang sabi ng technician, ito yung sinasabi ko, hindi ho galing sa aking bunganga base ito sa sinasabi ni sir na kailangan na rin bumili ng bagong compressor pero i-convert. Kasi inverter ho ito inverter ho ito mga kamaster. Ito po ay Samsung yan o. Bago pa bago pa yan. Ito po ay nagdalawang taon pa lang nung December mga kamaster. Okay, so ito ay kinikwento ko lamang ho kasi baka maka-experience ho kayo ng ganito. Kasi ilalahad ko sa inyo kung bakit hindi lumamig yung bandang ibaba. Natapos na ho tayo sa general check-up and diagnosis. Then, pinabili si sir, yung ating minamahal na customer ng compressor. Ito yung compressor na bago.
At ito po ay na-convert na from inverter to non-inverter. Okay? At ipapakita ko rin ho sa inyo yung connection. Ito po yun. Okay, so sabi ko nga sa inyo, doon sa technician, wala ho akong pakialam sa ginagawa nyo. Diskarte nyo ho ito. Okay, wala ho akong jurisdiction para pakialaman kayo dahil nga technician din ho kayo, alam nyo yung ginagawa nyo. Yan. Basta ang akin lang imbestigahan, bakit hindi lumalamig yung bandang ibaba. Ngayon kung ganito ang diskarte nyo, okay, wala. Hindi ko naman sinabing mali. No, hindi ko sinabing mali kasi diskarte nyo ho yan. Then punta ho tayo sa loob. So ito na ho yung connection ng ating mga tubo. Ito ho yung sensor ng thermostat, yung analog. Okay? So naputol na ho itong dalawang tubo. So may analog thermostat na tayo dito at may thermostat sensor pa tayo dito na digital na mula sa inverter. Okay? Sabi ko nga sa inyo, nasa inyo yan, diskarte nyo ho yan. Hindi ko sinabing mali, basta kayo nang bahala dyan. So ito pa. At eto, direct to the point na ho tayo, no? Balik ko tayo dito. Direct to the point na ho tayo. Ang tanong, Kamaster, bakit nga ba hindi lumalamig yung bandang ibaba? Ito ho ang reason kung bakit hindi lumalamig yung bandang ibaba. Bakit nga ba? Ito, nawala na ho yung EEV. Ito po yung EEV na to ay dala-dala ho natin. Kaya, tinanong ko si sir kung bakit nawala na yung EEV. Oh no! Ito na lang ho yung connection ang natitira. Okay? So, natanggal na ho yung electronic expansion valve. Okay? At ang reason bakit hindi lumamig yung bandang ibaba, kasi nga ho, putol na ho yung connection papunta sa ibaba. Okay, ito po yun, no? Oh, no! Okay, since nga ho na dinirect na ng ating minamahal na technician itong ating evaporator, nakadirect na ho dun sa compressor, so naging non-inverter na ho ito. Okay? Pero may kulang ho. No, may kulang. Sabi ko nga sa inyo, wala akong pakialam dito sa ginawa ng ating kababayan. Diskarte niya ho yan, bahala ho siya. Pero ang akin lang, imbestigahan lang naman. Ano ba ang problema, bakit hindi lumalamig yung bandang ibaba? Kasi nga po, wala akong connection sa baba. Kung nag-convert ho sana siya ng connection, sana isinama na rin yung connection papuntang ibaba. Kasi twin cooling ho ito, hindi naman ho ito single cooling. Okay? Kung kapag mga single cooling, pwede ho yun, pwede ho ito. Kasi nga, yung lamig na manggagaling sa ibaba ay nanggagaling ho dun sa freezer. Ito po, individual ho ito. Individual ho ito ha. Ayan o. Iba ho ang evaporator sa freezer at iba naman ho ang evaporator sa fridge. Tama sabi mo. Magkahiwalay po yan o. Okay? Magkahiwalay po. Sana pala, gumawa na lang ulit siya ng panibagong, nag-split siya. Ang tawag na split eh. Nag-split na lang siya ng connection papunta rin sa fridge para may lamig sa bandang ibaba. Ang nangyayari mga kamaster, ito, yung freezer napakalamig. Wala akong masasabi. Good. Pero yung fridge, wala talagang lamig kasi nga putol na yung connection. Tama sabi mo. At yun ang tinatanong ni Sir Kamaster, bakit nga ba walang lamig sa bandang ibaba? Kasi nga po, wala nang connection. Hindi isinama yung conversion ng fridge. Nakafocus lang po tayo dito sa freezer. Okay ha? Nalinawan ng ating minamahal na customer na kaya pala, hindi lumalamig yung bandang ibaba kasi nga putol na yung connection ng tubo. Yan. Putol. Wala ho siyang connection sa fridge. Kaya kung magko-convert ho tayo, tingnan muna natin, single cooling ho ba to o twin cooling? Kasi pag twin cooling, mag-i-split ho kayo dito. Mag-i-split ho kayo ng connection, isa sa taas, isa naman sa fridge. Kagaya ho nito, nag-i-split ho to. Yan, ito yung header niya, ito yung header, itong header. Yan, ito yung branches. Papunta sa fridge, papunta sa freezer. Fridge, freezer. Ito yung header mo, supply. Okay? Dinidistribute ng ating EEV yung amount ng refrigerant papunta sa taas, sa freezer at saka sa fridge. Ganun po. Dapat, kung magko-convert ho tayo, ganun din ang gagawin natin. Pwede pa naman natin itong gamitin. Nagtataka naman ako bakit tinanggal. Okay? Kasi ito, kaya ang tawag dito, EEV o distributor. Dinidistribute nito yung amount ng refrigerant papunta sa freezer at saka sa fridge. Anong nangyari? Kinondem to, natanggal to, nagdirekta ng connection. Anong nangyari? Sa ano lang, sa ito lang. Papunta lang ho ng freezer. Wala hong papuntang fridge. Kaya nangyari, wala na. Putol na. Ang lalamig lang talaga yung freezer, mga kamaster. Yung fridge, hindi talaga lalamig. Kahit anong gawin mo dyan, bakit? Putol ho yung connection. Okay? Putol ho yung connection. So, sabi ko nga, hindi ko ito papakialaman. Tama sabi mo. Doon naman sa ating kababayan na gumawa nito, sir, wala ho akong personal na ano sa inyo ha, na galit. Pero sana naman, para maging fair naman, pag-aral kung talagang hindi pa natin na experience, mag-convert na mga ganito, wag ho muna nating isubukang i-trial sa customer. Dapat bumili ho tayo ng refrigerator, doon ha natin pag-praktisan kung paano nga mag-convert ng twin cooling.
'di ba? Paano mag-convert ng twin cooling? Kasi twin cooling ho ito eh. Anong nangyari? Yung conversion nyo po ay pang single cooling lamang ito at pinutol nyo ho yung connection sa fridge. Kaya wala ho talagang lamig sa fridge, mga kamaster. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, hindi ko ito papakialaman. May boundaries ho si kamaster. Basta akin lang, imbestigahan ano ba talaga ang totoong nangyari. Bakit hindi lumalamig yung bandang ibaba? Ang nangyari, putol ho yung tubo na papunta dapat dun sa bandang fridge. Kaya ang nangyari ito nga, yung freezer lamang ang mayroong connection at yung fridge ay wala. Okay, so ito, gagawin ho natin dito, papaandarin natin kung talagang sira nga ba. Okay, kasi syempre, sabi ko nga, bakit napunta agad sa conversion? Kung sira yung compressor, di bili tayo ng compressor. Kung halimbawa, nawala na yung warranty, o pwede naman kayo magpa-service kay Samsung, di ba, mababayad nga lang kayo. Di ba? As regular customer na wala ng warranty. O di naman kaya, ang pangalawang solusyon, bili tayo ng second hand. Hindi na dapat aabot sa mga ganito. Hindi dapat aabot sa conversion. Kasi, ang conversion, ginagawa lamang ito kapag talaga 5 years na, 8 years na, tapos may sentimental value pa yung refrigerator sa customer, yung ginagawa natin to. Pero dapat sa maayos naman na kaparaanan at sa maayos na kaalaman. O, di ba? Hindi natin alam na kaya pala hindi lumalamig yung fridge kasi naputol, wala palang connection. Ang may connection lang yung sa freezer. Okay? So, aayusin natin ang ating camera, papaandrin ho natin yung compressor na to kung sira nga ba. Okay? Okay, so for the last time, ito na yung pinakahuling nga gagawin natin. I-double check natin kung talaga nga bang sira ang compressor para dumating, humantong sa conversion. Okay? O so pagpalagay natin sira, granting na sira itong compressor. Sana hindi na lang umabot sa conversion. Sana pala bumili na lang ng compressor o di naman kaya i-avail natin yung compressor warranty kay Samsung. Okay? Sabi ko nga, ulitin ko. Sana hindi na umabot sa ganitong conversion. Okay? Kasi nagdalawang taon pa lang nung December itong unit, napakabago pa. Okay? Tsaka napaka-aga pa para masira ang compressor. Sabi ko nga, ulitin ko. Granting na sira ito. Di abil natin yung warranty kay Samsung. Pagpalagay din natin na, wala na hong warranty niya kasi nawala ho yung resibo. Okay. So, dahil nga sa kagustuhan natin na mapagawa, so di mag-aabil na lang tayo ng service ni Samsung. Ngayon, kung halimbawa naman, ayaw ni sir kay Samsung, di bili tayo ng second hand na compressor na Samsung. So, tapos ang usapan. Hindi na umabot sa ganitong kalalang sitwasyon ang refrigerator natin. So, una natin ha. Tingnan natin ngayon kung aandar yung ating compressor, mga kamaster, okay? Okay, so hindi naman sira ang compressor. So bakit umabot o humantong sa conversion? Sabi ko nga sa kababayan ng technician, wala akong galit sa iyo, sir. Sa ginawa nyo dito, pag-convert, wala ako. Diskarte nyo ho yan. Wala akong pakialam sa diskarte nyo kasi technician ho kayo. Okay? Pero sana, ang lesson ho dito, sir, papayuhan ko po kayo kung hindi pa naman talaga natin na experience na mag-convert ng twin cooling. Sana hindi na lang muna natin ginawa sa customer. Sana ginawa nyo na lang ho muna yan siguro sa refrigerator. Pwede naman kayong bumili ng twin cooling na sira. Then pagpraktisan nyo. Pero kung ganito, parang lumalabas kasi na pagpraktisan natin eh. Diba? Paano ko nasabi? Dapat alam nyo ho na may evaporator pa sa baba. Kasi nga ho, twin cooling ho ito. Ngayon, kung nag-convert ho sana kayo, sana pala nag-split na lang kayo ng isa pang connection papunta sa baba para dalawang lumalamig. Freezer at saka yung fridge. Nangyari, nakalimutan nyo siguro na mayroon pang fridge. Connection sa fridge. Yun, hindi nyo nabigyan ng connection, traveling pipe papunta sa fridge. Kaya nangyari, ang lumalamig lang yung freezer. Okay? Discarte nyo ho yan, sir. Kaya ako nandito para imbestigahan, para matuldukan na kung ano talaga ang problema ng ating refrigerator at para matuldukan yung problema ni sir. Kasi lumapit na ho sa atin si sir. Actually, nung December pa ho talaga si sir, nung December pa ho kinukulit ni sir. Sabi ko nga, talagang ang dami ho nating schedule. Pero magkagayon pa man, kahit malayo ho ito, sinadya ko ho ito si sir para matuldukan na kung ano talaga ang problema. Ang problema ho, wala hong lamig yung fridge kasi nga wala na pong connection. Putol na ho yung connection ng tubo. Naging single cooling na lang ho ito. Pero magkagayon pa man, hindi naman ho sira ang compressor. Okay, so kita nyo na ha. Sabi ko nga, wala tayong pakialam doon sa diskarte ng ating kababayan. Okay? Pero syempre, nagbibigay lang tayo ng payo. Okay, so
ang gagawin ho natin dito, off na ho natin to. Hindi naman ho sirang compressor. Yun, okay? So sana nakatulong itong munting video, no? Na aking binahagi sa ating mga kababayan na technician na kapag hindi pa naman talaga natin experience mag-convert, wag na ho muna nating gawin sa ating mga minamahal na customer. Gawin ho nating training ground yung mga refrigerator sa ating shop. Ngayon, pagka nalaman nyo na, nakapag-convert na kayo dun sa refrigerator na nasa inyong shop, sige, pwede na hong gawin yun sa inyong mga minamahal na customer. Pero pagka hindi nyo pa na-experience, wag muna. Kasi kagaya na ito, nagdalawang taon pa lang nung December, masakit ho talaga sa kalooban ng ating minamahal na customer. At abot-abot ho ang kanyang pagsusumamo. Si Sir po isang pastor. Kaya napakasama ho ng loob ni Sir. Nagsusumamo ho si Sir kung bakit nangyari ito sa kanya. Okay po. So, sabi ho nga pwede naman ho natin solusyonan to. Pero, pag-uusapan na lamang ho namin ni Sir. Okay, Sir, mga kamaster. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang tanghali po.